Naghain ng ikatlong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagbasura ng dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Committee on Justice. Ilan lamang yan sa mga ganap ngayong araw at Lunes pa lang. Mas himayin nga natin ang mga issue na yan. Makakausap po natin ngayong gabi, walang iba kundi si Attorney Dino De Leon. Siya po ang Direktor sa Human Rights and People Empowerment Center and more. Welcome back sa Arangkada Balita, Attorney. Magandang hapon, Ninya, no? Magandang gabi na actually, no? Hello from Singapore. Wow. Oh, nasa Singapore naman kayo dati, nasa Amerika. Ngayon, Singapore. Alright. Well, kahit nasa Singapore, si Sir, talaga namang tutok pa rin lagi siya. tayo. Oo, unahin ko na lang po itong inihain na ikatlong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang komento ninyo dito sa bagong reklamo? Well, hindi naman luma yung mga nandun sa mga bagong reklamo, no? Ang isa sa notable dito ay ito ay final ng napakaraming mga religious groups at hindi lang na yan ang mga Katoliko, no? Meron diyang mga ibang mga sektor din, no? Mga iba't ibang sekta na religious groups, no? And itong grupo na to actually nag-file na rin ito nung nakaraan, no? And then yung allegations dito, yung accusations dito, ukol rin doon sa paglulustay nung pera sa DepEd, no, 600 plus million ang sinasite nila dito sa reklamong ito, no. Ang nag-endorso rin ito ay si mamayang Liberal Representative Laila De Lima kasi siya ay pinagkakatiwalaan itong mga religious groups na mag-endorso. Wala namang prohibition, no, na mag-endorso muli ang isang congressman ng isang impeachment complaint, no. Pero hindi luma itong mga allegation dito. Ito na rin yung mga dati. At kung tatawagin ito ng harassment ba, sinasabi ni Sara Duterte, harassment daw ito, bakit di niya na lang sagutin? No? Kasi ang tagal-tagal na nung mga kasusyon sa kanya, puro na lang mga pag-atake doon sa mga nag-endorso, pag-atake doon sa mga ibang tao, pero walang sagot. You know? So para sa akin, kailangan sagutin na ni Sara Duterte itong mga paratang na ito. And Attorney Dino, no, ito nga yung kanina kausap namin, si Attorney Ligutan, sinabi nga kasama na yung, lagi natin tinatanong, no, kung mapapasama ba yung affidavit ni Ramil Madriaga, tingin nyo gaano may tutulong nito para mapalakas ngayon this time around yung impeachment complaint. Actually malakas na yung nakaraan pero tingin nyo mas mapapagtibay nito? Well, ang sabi ko nga doon sa kasi kasama rin naman ako doon sa mga nag-review ng pangalawang impeachment complaint, no. Ang desisyon ng grupo kung bakit kailangan namin ilagay yung kay Madriaga kasi una, hindi makakaila yung relasyon ni Madriaga kala Sara Duterte kala Rodrigo Duterte. Hindi na makailayan kasi nasa videos, 'di ba? Na binibigyan pa siya ng Philippine flag. Hindi nila ma-deny rin yung siya yung isang founder noong kampanya, nung isa sa mga grupo na sumuporta kay Sara Duterte. Hindi rin na akala ma-deny, no, na yung mga delivery na yon ay nagtutugma doon sa mga akusasyon kay Sara Duterte doon sa confidential funds, no. So para sa amin, napakalinaw na it is better to allow Madriaga to testify and subject him to cross-examination kasi ang pinagkaiba niya doon sa bola, let's say for example, noong akusasyon doon sa unang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos, yung Calazalde ko, hindi ito reduced to dito sworn statement. Itong si Madriaga, pwede mag-testify. So better na even if we take it with a grain of salt as of the moment, mas maganda makas ng light yung kanyang testimonya, mas scrutinize kasi ang purpose naman ng impeachment trial is to find out the truth, no, hindi mang-ipit, hindi manggipit, no. So sa aming palagay, kung nagsasabi ng totoo si Madriaga, malalaman yan sa impeachment trial at mabibigyan ng due process si Sara Duterte na payagan naman siya mag-cross-examination. Anyway, she can afford the best lawyers in town, di ba? Dami naman yung taga-suporta, dami naman yung pambayad, no. Ang laki naman ng akusasyon sa kanya na nawala sa confidential funds, pwede siya mag-hire ng best lawyers kung sakasakali, no. So yun para sa amin, malakas ang testimonya ni Madriaga kung totoo, pero kailangan pa rin i-subject doon sa proseso. And from here, pwede pa, no? Sabi niyo nga, hindi pa ito yung one-year bar rule, no? Pwede pang magsampa ng kasong impeachment laban kay VP Sara hanggat hindi ito deemed initiated. Tama po, Attorney? Correct. Which can happen when?
Oo, ang understanding natin 'di ba yung deemed initiated, kung kailan inendorso na 'yan sa, Committee on Justice 'no. So pagka na-endorso na 'tong mga impeachment complaints sa Committee on Justice, that is when, the impeachment, process is deemed initiated 'no. So 'di ba sinampa, nung sinampa 'pag nilagay na 'yan transmit yung Speaker of the House ta's nilagay na 'yan ng agenda, 'pag nilagay na 'yan ng agenda ng Speaker of the House tsaka ng Committee on Rules, at yung Committee on Rules sinabi i-endorse na yung act of endorsing dun sa Committee on Justice, doon magsisimula yung 1-year bar rule, no? So And the mere filing alone does not start that. Pero sa aking understanding, yung first 2 complaints, yung sa Makabayan tsaka dun sa Tindig Pilipinas, ang alam ko ay na-endorso na yon sa Committee on Justice, no? So actually, nag-initiate na yung impeachment process. okay. So pero ano po ito, dahil ang dami, 3, i-consolidate ba yan? Pag-iisahin? Oo, puwedeng i-endorse ulit ito doon sa, Committee on Justice, 'di ba? Para lang ma-take into consideration nila. Pero as to whether or not kailan dumating yung ano, yung 1-year bar rule, yung first 'no, yung first na inendorso, yung first 2 complaints kasi inendorso yun, eh. So yung dalawang yun ang magsa-start yung 1-year bar rule. Pero puwedeng i-refer ulit sa Committee on Justice just for the consideration of the Committee on Justice as to the sufficiency in terms of form and substance. Tapos para makadesisyon rin yung Committee on Justice kung ano exactly yung final form no na iaakyat na sa plenaryo para maiboto, para pagbotohan ng mga congressman para maiakyat ulit sa. Okay, attorney, ganito itatanong ko lang yung anong tingin niyo, kumbaga nakita niyo yung etong unang 2 complaint laban kay VP, tapos itong may pangatlo. Ikumpara natin doon sa naging sinampa laban kay BBM na ibinasura na ng Committee on Justice. With regard sa evidence, tingin niyo mas matibay itong sa VP kasi ang sinasabi 'di ba doon sa kay Pangulong BBM na impeachment more on news clippings or news stories, sabi niya, Hearsay. puro hearsay. Eto, tingin nyo, etong kay VP Sara, bukod sa may personal knowledge nga na doon si Ramil Madriaga, ay matibay din naman yung documentary evidence na maglilink kay VP. Yeah, ang lagi ko sinasabi, no, check, no, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Hindi pwedeng, alam ko, makulay ang politika sa Pilipinas. Alam ko, passionate tayo sa lahat, no? Pero ultimately, ayaw rin naman natin mabapo yung impeachment process, di ba? Ultimately, para sa atin, ang what unites us as a people are not these personalities. Alam mo itong mga personalidad na ito, si Bongbong Marcos man yan, si Sara Duterte man yan, o kung anumang kulay ng politika mo, they will be gone. But we only have one nation, di ba? Iisa lang ang ating bansa, isa lang ang ating impeachment process, isa lang ang ating konstitusyon. And ultimately, dapat ang loyalty natin nandoon sa konstitusyon, sa salikang batas. At sa akin, ano ang sinasabi ng ebidensya? Regardless sa kung anong personalidad, ano ang sinasabi ng ebidensya? Sa aking palagay, wala pang direct link no doon sa sinasabing flood control projects. Wala pang link directly kay Bongbong Marcos. Hindi ko binoto si Bongbong Marcos. Wala akong balak na ipagtanggol siya, no. Pero sa akin, titignan ko na ebidensya, and wala pang link na siya mismo ang nagbulsa nito nung kung ano mga proceeds, no. At most, ang alegasyon ng Makabayan Black is siya nag-approve nung release. Pero as to whether or not binulsa niya yung pera, wala pa ako nakikitang direct link doon, no. So mere approval kasi of a project and release of funds does not automatically translate na ikaw ang nagbulsa nito, di ba? Kailangan naman talaga kasi ng mga flood control projects ng bansa o ng mga infrastruktura. Okay. Ang laki ng diferensya dito kay Sara Duterte kasi Opo. kitang-kita na sila talaga ang nag-release ng funds. Sila mismo yung pinag-deliveran daw ng funds according kay Madriaga. Sila mismo yung nag-liquidate noong mga kaperahan na yon. Kaya nalaman natin sila Mary Jane Piato, sila Miggy Mango, sila Chippy Uwishi, di ba? Yung mga pangalan na chinichira yung pera ng bayan, nanggaling mismo sa opisina niya. At dito yung mga sinumit ng mga dokumento. So hindi lang testimonial evidence, hindi lang laway ang puhunan, hindi lang yung mga dokumento, pati yung MLC at Money Laundering Council bank account supposedly. Hindi lang mga dokumento at official documents ang nagsasabi, no? The evidence, the pieces of evidence corroborate themselves. So sa akin, sa huling-huli, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Alright. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Salamat, sir.